Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, eksakto alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-28 sa buwan ng Enero taong 2026. Tayo po sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo Sherwin Kulubong. Right now, sakay po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center na matatagpuan dito sa General Luis, Quezon City o Novaliches, Quezon City. Eksaktong address, 32 Reliance Barangay, Nagkaisang Nayon, Quezon City. Tuwing araw ng Miyerkules, dito po sa lugar na ito, nagsasagawa ng medical mission. Antabayanan niyo po ang mga dagdag na balita dyan sa kabuuan po ng UNTV ang ating mga balita na ipagkakalob mamaya. Kasama na po ang Good Morning Kuya at iba pang mga balita natin. Yes, good morning, Annie. At yung sitwasyon dyan sa inyong lugar, kamusta naman? Kung kami ang tatanungin mo kanina, pagpunta namin dito sa ating studio, ay napakaraming malalaking sasakyan, mga truck ang nakasabay namin dito sa South Luzon Expressway, maging dito sa EDSA. At kaya, ayan, lagi tayo nagpapaalala sa ating mga motorista na ingat-ingat po sa pagmamaneho. Ani? Mga doon, amigo Sherwin, ito kung i-compare mo going to Marikina, yung going to Marikina every Friday kasi meron tayong medical mission dyan sa MCGI Marikina Charity Center. Diyan, kulang o abig sabihin, konti yung mga truck na iyong nakakasabay. Pero dito sa dinadaanan natin, Mindanao Avenue, marami to. Marami mga trucks din na nadadaanan natin. Busy itong lugar na ito para doon naman sa mga trucks. Kaya doon sa ating mga kababayan na nakikinig, kung kayo po ay babiyahe, kasi kung halimbawa may aksidente dito, magkakaroon ka ng pagka-delay. Kaya yung travel time, lagi po natin na-anticipate yan kung malayo-layo yung pinanggagalingan natin para hindi tayo late sa ating mga trabaho. Ayan. At Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Austin, Texas, USA para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, amigo Sherwin Kulubong, at maraming salamat magandang umaga sa iyo, Marie Peñaranda. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Handa ang palasyo na makipagtulungan sa mababang kapulungan ng Kongreso kapag umusad ang impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nai-refer na noong Lunes sa House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaints laban kay PBBM. Naniniwala ang palasyo na pag-atake sa administrasyon ang paghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang ang Pangulo ang maapektuhan nito, kundi maging ang ekonomiya ng bansa sa pagsasampa ng impeachment complaint. Hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan po at sinasabi na dapat na magbigay ng anumang dokumento, muli ang Pangulo po ay gumagalang sa proseso. Hataw Balita Ngayon. Itinakda na ng House Justice Committee sa February 2, 3 at 4 ang unang pagdinig sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa chairperson ng panel na si Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro, hindi pa inaasang haharap sa pagdinig si PBBM bilang respondent. Kailangan pang tukuyin ng House panel kung sufficient in form and substance o sapat sa anyo ang nilalaman ng impeachment complaints na inihain laban sa presidente. Dito rin pagsasamahin ang dalawang reklamo na inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay at ng Makabayan Lawmakers.
So we will see in the deliberation on sufficiency in substance if the statement of facts, the allegations contained in the impeachment complaint are sufficient to substantiate a ground, some ground, or more grounds for impeachment. Pag sinabi mong betrayal for public trust, yun bang allegations na yon? Does it constitute betrayal of public trust? Hataw Balita ngayon. Formal nang naglabas, nagsamping na ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ laban kina dating Senator Romualdez Rebilla Jr., Senator Jingo Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaugnay ito nagreklamo ng plunder na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI dahil pa rin sa flood control projects anomaly. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, itinakda ang preliminary investigation sa February 2 at 12. Dagdag pa ni Martinez, hinihintay na lamang nilang makompleto ang receiving copies na natanggap na ito ng mga respondent. Kasama sa mga respondent sa reklamo, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Catalina Cabral, Gerard Opolencia at Henry Alcantara. Hataw Balita ngayon. Hindi tinanggap ng Sandigan Bayan ang ipinresentang mga testigo ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng pagdinig sa petition for bail ng 9 na akusadong DPWH officials na sangkot sa flood control scandal. Sasalang sana sa cross-examination ng 2 cashier mula sa Department of Public Works and Highways, Mimaropa Region kahapon sa Sandigan Bayan. Ito'y para tumistigo laban sa 9 na DPWH officials mula sa kaparehong rehiyon na nagnanais na makapagpiyansa sa kasong malversation. Tinututulan ng abogado ni Gerald Pacanan, isa sa mga akusado, na tumistigo ang dalawa dahil hindi nakahanay ang mga ito sa mga inilatag na witness sa pre-trial order. Ayon pa sa depensa, hindi sumusunod ang prosekusyon sa guidelines ng pre-trial order sa ginagawang pagdadagdag ng mga testigo. Nalalabag rin umano ang karapatan ng mga akusado na malaman kung sino-sino talaga ang mga tetestigo laban sa mga ito. Hataw Balita ngayon. Inisa-isa ng Technical Working Group for Asset Recovery ang tinatayang halaga ng mga yaman at ari-arian na na-recover mula sa mga personalidad na sangkot sa flood control scandal. Sa ika-7 nilang coordination meeting na pinangunahan ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Acting Executive Director Renato Paraiso, inalakay ang pagsama-sama ng listahan ng mga asset na pagmamay-ari ng mga tao at kumpanyang iniimbestigahan. Kabilang sa mga dumalo ang representatives ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang na ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs, Department of Justice, Department of Public Works and Highways, at National Bureau of Investigation. Kasama rin sa nasabing meeting ang Office of the Ombudsman, representatives mula sa Independent Commission for Infrastructure at iba pang ahensya ng gobyerno. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang ekonomista at University of the Philippines professor na si Astro Del Castillo na apektado ng issue sa flood control ang ekonomiya ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ayon sa profesor, mas napagtutuunan umano ng pansin sa ngayon ang usapin sa politika kaysa sa ekonomiya. At bagamat porsigido ang gobyerno sa paghabol at sa pagpapanagot ng mga sangkot sa anomalya, nararapat din na hindi maisantabi ang ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, dahil din sa issue ng korupsyon sa proyekto ng gobyerno, tingin ng UP professor na naapektuhan nito ang pagpasok ng mga foreign investor sa Pilipinas. Well, kaya nga ang sabi namin, focus dun sa structural reforms. Hindi namin sinasabi na put a stop on this or take a pause or pag-ala. Hindi. Pursue talaga natin aggressively. We're for that. But sana mas ahead naman yung reforma. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, ang tanong ko, nasaan na po tayo sa reform pace? Kung sa pakutong pace, ahead tayo, sana po, di ba, mas maayos yung reform pace nangunguna? Doon po tayo makakaakit ng investment. Hataw Balita ngayon.
Hindi kasama sa topic na mag-amang Rodrigo at Sara Duterte ang anumang tungkol sa kaso ng dating Pangulo nang magkita sila sa loob ng International Criminal Court Detention Facility. Ayon kay VP Sara, mahigpit na pinagbabawal ng ICC na matalakay ito sa sinumang bibisita sa former president. Kayaan niya, hindi niya nabanggit sa ama ang fit to pre-trial ruling ng International Tribunal. Ngunit sa mga susunod na araw, nakatakdang makipag-usap ang Vice Presidente sa legal team ni FPRRD. Okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan and madami kami napag-usapan. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob pero ekli lang yung oras. Pero sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Meron ako mga meeting na kasama ang kanyang legal. Hataw Balita ngayon. Isiniwalat sa pagdinig ng Senado ang mga unregistered at peking gamot na mabibili sa iba't ibang merkado. Kasabay ng pagdinig ng Senate Committee on Health and Demographics kahapon, isiniwalat ni Senator Raffy Tulfo ang iba pang natuklasan ng kanyang team. Gayaan niya ng ibinebentang gamot sa isang online store na nangangailangan ng prescription ng doktor ngunit nabili nila kahit walang reseta. Binigyan din naman ni Senator Risa Ontiveros ang kasalatan ng mamimili sa proteksyon laban sa mga hindi lehitimong online stores at peking mga produkto. Anya, kung ang bentahan ay nasa platforms, dapat may malinaw rin silang responsibilidad, lalo na ang kanilang takedown policies. Paliwanag naman ni FDA Director General Paulo Teston, patuloy ang kanilang paglaban sa mga unregistered at peking produkto. Bukod niya sa mga gamot ay kabilang sa kanilang mga binabantayan ay mga pagkain, medical devices, cosmetics at iba pa. For more than 10 years, hindi ma-takedown ng FDA itong produkto na may amphetamine. Alam naman natin, yan po isang sangkap sa shabu. Pero na-takedown po ng inyong lingkod sa loob lamang po ng 1 linggo. So, saan ba talaga nagkukulang? Sa batas ba o sa enforcement ba? Kaya gusto nating panagutin ang mga regulatory agencies natin gaya ng FDA. Pati na rin ang mga online platforms gaya ng Facebook, TikTok, Shopee at Lazada. Madam Chairperson, Your Honors, the FDA is not perfect. But the FDA and its people are working over and above their limits. And we are enforcing the law with the resources entrusted to us. We simply ask that these proceedings take place with the realities in mind. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi mabubura na isang rescue operation ang daan-daang insidente ng agresibo at iligal na presensya ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, tungkulin ng bawat responsabling Coast Guard ng anumang bansa ang magligtas ng buhay at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan nito sa dagat. Ang Chinese Coast Guard vessel na tumulong sa mga tripulante ng MV Devon Bay ay kabilang sa flotilla na iligal na nananatili sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, partikular sa paligid ng Bajo de Masinloc. Noong Lunes, dumating sa Maynila ang BRP Teresa Magbanwa. Sakay nito ang 15 tripulante ng MV Devon na na-rescue ng Chinese Coast Guard at 12 pang iba pa matapos lumubog ang kanilang barko ng January 23 sa karagatang sakop ng Bajo de Masinloc. We are happy na ligtas yung ating mga kababayan. Natutuwa tayo, ligtas sila. It is one action of a Coast Guard to save life at sea. It will not erase the hundreds of coercive and aggressive actions done in the past. Hataw Balita ngayon. Samantala, grounded na at hindi maaaring bumiyahe ang lahat ng barko ng Allison Shipping Line kasunod ng paglubog ng MV Tricia Kirstine sa Basilan noong Lunes kung saan 18 ang napaulat na nasawi. Nabisto ng Department of Transportation o DOTR na hindi lang isa
kundi mahigit 30 insidente sa karagatan sa nakalipas na ilang taon na ang kinasasangkutan nito. Hindi lubos maisip ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kung paano ito nabibigyan ng Safety Compliance Certificate ng Marina o Maritime Industry Authority. Pinagpapaliwanag ng DOTR ang Marina sa mga naging aksyon nito, lalo na at epektibo hanggang Oktubre ngayong taon ang safety compliance ng naturang shipping line. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin? Hataw Balita ngayon. Politika o paghihiganti ang dalawa sa anggulong tinitingnan ng Philippine National Police o PNP sa bigong pananambahan kay Sheriff Agwat, Maguindanao del Sur, Mayor Akbad Ampatuan noong Linggo sa Barangay Poblacion. Si Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. inatasan ng Bangsamoro Police na tukuyin at arestuhin ang mastermind sa lalong madaling panahon. Ipinag-utos din ito na paigtingin ang kampanya laban sa loose firearms para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kaugnay nito, bumuo ng Special Investigation Task Group o SITG ang PNP para sa mas malalimang investigasyon sa insidente, lalo na't ito na ang ika-4 na pagtatangka sa buhay ni Mayor Ampatuan. Kung tinira po sila ng RPG, naka-responde po yung kanilang backup na dalawang sasakyan. Ito po ay isang membro ng isa pong member ng Armed Forces of the Philippines po, yung kanyang isang security na sa backup, at isa pong civilian, sila po nakapag-responde. Nung nag-retaliate po yung kanilang dalawang security, nagabula po sila at hinabol po sila. At habang sila po ay papatakas, nagkataon po na meron po tayong dalawang membro ng mobile force na kung saan supposedly attend po sila ng parada kaugnay na commemoration ng Mama Sapano sa 44 na meron silang activity po doon. Yung po pagbaba ng dalawang membro ng mobile force, pinutukan po nila at sila po ay nagantihan nung nasabing dalawang pulis po at nakapag-set up po ng checkpoint yung Armed Forces of the Philippines po. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Yes, good morning amigo, good morning Annie at sa ating mga kasambahay. Nanawagan ng pamahalaan ng Tonga matapos kumpirmahin ang 2 kaso ng typhoid fever sa mainland ng Tongatapu. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. 2 lalaki, edad 17 at 21 mula sa iisang tahanan, tinamaan ng typhoid sa isla ng Tongatapu sa Tonga. Ayon sa Ministry of Health, nakumpirma ang sakit matapos lumabas ang resulta ng blood test. Pareho umanong nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas bago sila isugod sa Viola Hospital noong ika-16 at ika-17 ng Enero. Sa kasalukuyan, stable ang kondisyon ng 2 pasyente habang patuloy ang investigasyon ng health authorities. Wala namang sintomas ang iba pang nakasalamuhan ng mga pasyente at sila ay inilagay na sa health monitoring. Pinayuhan ng publiko na manatiling kalmado at sundin ang payo ng mga health workers, kabilang ang pagtiyak ng ligtas na iniinom na tubig at maayos na paghahanda ng pagkain upang maiwasan ang impeksyon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nagkabantaan at nagkamurahan umano sina US President Donald Trump at Senator Ted Cruz sa harap ng iba pang Republican senators. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Binantaan ni Senator Ted Cruz si US President Donald Trump na maaaring matalo ang mga Republican sa papalapit na November midterm elections kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa senador, minura siya ng Pangulo matapos siyang sabihin ito sa harap ng ilang Republican senators. Sinabihan ni Senator Cruz ang Pangulo na mababa ng 30% ang 401k ng mga tao at mas mataas ng 10 to 20% ang presyo sa mga merkado kaya maaaring mawala ng suporta sa House at Senate ang mga Republican.
Maaari din umanong humarap sa impeachment case ang Pangulo. Sa nakalipas na survey ng New York Times at Siena, 64% ang hindi aprobado sa pamamahala ng Pangulo. Nakita rin na ang mga bumoto sa kanya noong 2024 ay hindi na siya gusto ngayon. Inakusahan din ni Senator Cruz si Vice President J.D. Vance na nasa likod ang pag-atake sa foreign policy agenda ng Pangulo. Kasama umano nito si Tucker Carlson sa pagpapatalsik kay dating National Security Advisor Mike Waltz dahil sa pagsuporta nito sa pagbomba sa Iran. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, isang panibagong winter storm ang pinangangambahang manalanta sa East Coast sa pagtatapos ng linggong ito. Itong humahataw na balita ni Abby Valdez. Matapos makaranas ng niebe, yelo at matinding lamig ang halos buong Estados Unidos itong nakaraang linggo, pinangangambahan muling maranasan ng panibagong winter storm sa East Coast. Lumabas sa iba't ibang weather models na may posibilidad ng panibagong bagyo sa paparating na weekend at ang nabubuong low pressure system ay magdadala ng mas maraming niebe at ulan. Inaasahan na ang ulan ay makikita sa south ng Interstate 10 mula Louisiana hanggang Florida at madadagdagan ng snow sa mga bahagi ng Louisiana, Mississippi, Alabama at Georgia. Nitong nagdaang weekend lamang ay nakakita ang bansa ng mahigit 20 pulgada ng niebe at ulan at nagdulot ng pagbaba ng temperatura mula Texas hanggang Maine at umabot sa south ng Central Florida. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Jufair, Bahrain sa Biyernes, January 30. Samantala, magkakaroon naman ng free legal aid clinic sa February 6 para sa mga Pilipino sa San Francisco, USA. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magsasagawa ng consular outreach mission sa Oasis Mall sa Jufair, Bahrain sa Biyernes, January 30, alauna hanggang alas 4 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ihahandog sa mga Pilipino roon ay ang consular consultations, overseas voters registration, SSS at iba pa. Magkakaroon naman ng free legal aid clinic sa Philippine Consulate sa San Francisco sa February 6, alas 11 na umaga hanggang alas 3 ng hapon sa 5th floor Centro Rizal Philippine Center. Magbibigay ng one-on-one legal consultation sa mga legal experts, magbibigay ng one-on-one consultation sa mga legal experts sa iba't ibang legal concerns, gaya ng Philippine laws on family, property at land ownership at maging U.S. family at immigration laws. First come first serve basis ito kaya't pinapayuhan ng mga nais makatanggap ng tulong na agahan ang pagtungo sa venue. Samantala, ready na for collection ng mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Oman. Maaari maklaim ang inyong mga passports mula Linggo hanggang Huwebes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Pinapayuhan naman ang makukuha ng kanilang mga passport na huwag kalimutang dalhin ng lumang passport at resibo. Kailangan din magdala ng authorization letter kung ibang tao ang magkiklaim ng passport. Nasa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHL in Oman ang listahan ng mga newly arrived passports. Naglabas naman ng notice of hiring ang Philippine Consulate sa Barcelona. Nangangailangan ng kanilang tanggapan ng project term personnel para sa overseas voting registration. Sa mga interesado mag-apply, magsumite lamang ng application sa barcelona.pcg@dfa.gov.ph hanggang March 15. At para sa kumpletong impormasyon at qualifications, bumisita lamang sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PH in Barcelona. Lynn Perez, humahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang umaga po. Amigo? Doon na ang Ginaang at Balatok tribe sa Kalinga matapos ang matagal na alitan habang pinatibay ng TESDA ang pakikipag-partner sa ilang industriya para palakasin ang skills training sa Cordillera. Samantala, tiniyak ng John Hay Management Corporation na ligtas pa rin ang Camp John Hay sa kabila ng insidenteng naganap noong nakaraang linggo.
May hataw na balita si Grace Doctolero. Nagkasundo na ang Ginaang at Balatok tribe sa pamamagitan ng isang sipat o tradisyonal na peace negotiation upang tuluyang maibalik ang kapayapaan sa komunidad. Layunin nitong maibalik ang orihinal na hangganan ng lupa ng dalawang tribo at maisabatas ito sa Sangguniang Bayan bilang permanenteng solusyon. Pinangunahan ng MBCC ang proseso, katuwang ang PNP Kalinga bilang saksi sa kasunduan. Sa Baguio City, pinatibay ng TESDA ang partnership nito sa John Hay Management Corporation, Baguio Country Club at Moog Controls Corporation sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding na nilagdaan sa Seaside Main Campus sa Baguio City. Layunin ng kasunduan na palawakin ang industry-led training upang mapahusay ang technical vocational skills ng mga learners at matugunan ang job skills mismatch. Samantala, tinayak ng John Hay Management Corporation o JHMC na ligtas pa rin ang Camp John Hay sa kabila ng traffic accident noong Enero 16 na ikinasawi ng isang senior citizen at ikinasugat ng 6 na iba pa. Ayon sa pamunuan, isolated case lamang ito at nagsasagawa na sila ng assessment sa mga sidewalk, railings at pedestrian areas upang mapalakas ang kaligtasan. Mas pinaigting din ang koordinasyon sa mga electric vehicle operators para matiyak ang roadworthiness ng mga sasakyan. Nagbigay na rin ng tulong ang JHMC sa pamilya ng nasawi at sa mga nasugatan habang nananatiling normal ang operasyon sa loob ng Camp John Hay. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Ginamit ng lokal na pamahalaan ng Malilipot Albay ang mga makeshift houses na ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development para sa mga evacuee sa lugar, dulot na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Si Ryan Salatandol, humahataw. Inilipat na ng lokal na pamahalaan ng Malilipot Albay ang mga evacuee mula sa San Jose National High School patungo sa itinayong tent city ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Aabot sa 100 pamilya mula sa Barangay Albayog at Barangay San Roque na sakop ng 6-kilometer permanent danger zone ang pansamantalang naninirahan ngayon sa mga tents. Layon ng paglilipat na maibalik sa normal ang klase sa San Jose Elementary School na ginamit bilang evacuation center. Sa ngayon, may 131 tents nang naitayo ang DSWD Bicol para sa mga evacuee. Samantala, nananatiling mataas ang aktibidad ng Bulkang Mayon at patuloy itong nasa alert level 3. Mariing paalala ng mga otoridad na mahigpit na ipinagbabawal ang papasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Mas tinaasan pa ng Bacolod City Government ang multa sa sinumang mahuhuling magbibigay ng pera sa mga namamalimos kabilang na ang mga badyaw. Mula sa dating 50 pesos, magiging 500 pesos na ang multa sa mga lalabag. Layunin ng ordinansang ito na maiwasan ang patuloy na pagdami ng mga namamalimos sa lungsod, gayon din ang posibilidad na magamit ang kanilang nalilikom na pera sa mga bisyo. May mga ulat din na ilang badyaw ang umano'y nananakit o nagbabanta kapag hindi nabibigyan ng limos. Gayunpaman, pinapayagan pa rin ang pagbibigay ng pagkain bilang tulong. Patuloy naman ang pag-iikot ng Department of Social Services and Development o DSSD ng Bacolod City sa mga lansangan upang mamonitor ang mga namamalimos, masuri ang kanilang kalagayan at mabigyan ng angkop na tulong. Hataw Balita ngayon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, upang alamin ang pinakahuling impormasyon kaugnay po sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Magandang umaga po sa inyo, Captain Cayabyab. Hello, good morning po Ma'am Annie at Sir Sherwin at sa lahat po na nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat. Ma'am,
Give us update. Ano po yung pinakabago? Kung mayroon po kayong natapos na investigasyon tungkol sa paglubog po ng MV Tricia Kirsten 3 po. Ngayon po, nakatutok pa rin po ang Philippine Coast Guard sa pagkakandak po ng aerial and surface search and rescue mission po natin. Sa tulong po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama po yung local government units. And kahapon po, nagbigay na rin po ng announcement ang aming commandant na si Admiral Rolling Agavan that we will be deploying our technical wreck divers kasama po yung aming remotely operated vehicle to support po yung sinasagawa po namin na search and rescue mission po. So, meaning to say, nandoon tayo hinahanap, missing at idineklarang patay na. Ma'am, can you repeat na medyo nawala po yung connection po natin? Okay. Ma'am, at this point po, ilan pa ang hinahanap ngayon na nawawala? Mayroon kapitan? Mayroon bang member ng Philippine Coast Guard na kasama doon sa manifesto na hindi pa rin pumatagpuan? As we speak po, Ma'am Annie, 10 po ang reported na missing po sa atin. And tama po kayo, 8 crew po netong barko, kasama po yung kapitan at kasama rin po yung isa sa aming tauhan. Okay. Base doon sa paunang investigasyon, ma'am, ano yung tinututukan na posibleng dahilan kung bakit lumubog po itong MV Tricia Kirsten 3? Well, marami po tayong natatanggap na information, Ma'am Annie, and the Philippine Coast Guard conducted its initial investigation because there would be a formal and thorough investigation. Yun naman po ang naging direktiba kahapon ng Secretary of the Transportation that the Philippine Coast Guard and the Marina will conduct a thorough inspection po. We don't want to speculate po muna kung ano po yung cause. At ngayon po nakakonsentrate po muna ang Philippine Coast Guard sa pag-asagawa po ng search and rescue operations po natin. Okay, Captain Kayabia, may mga initial info tayo na naririnig at nababasa. Walang gale warning, walang weather disturbance so far, pero yung alon daw po ay malakas. I don't have any experience po sa paglalakbay, maliban sa isang pagkakataon going to Mindoro. Alamin ko lamang po, kasama ba sa dapat i-consider na kahit walang gale warning, wala pong pagsama ng panahon, pero yung localized sea condition ay maalon. Ito ba ay pwedeng maging dahilan at na hindi palayagin ang isang vessel? At sino ang magde-decide nito? Is it the captain o sino po? Educate us on this because sinasabi, ulitin ko po, no weather disturbance, walang gale warning at maganda yung panahon. Pero yung localized sea condition, malakas daw po ang alon. Ma'am, again, educate us on this. Sino ang magpipigil para hindi mag-sail yung isang barko? Yes, unang-una, Ma'am Annie, tama po kayo. Ang mga factors na kinoconsider po ng Philippine Coast Guard before we cancel or suspend a trip, unang-una kung may nakataas po bang signal sa panggagalingan, dadaanan at pupuntahan. Pangalawa, kung meron po bang naibigay na advisory ang Pag-asa na meron pong gale warning sa area na yan. Pero dito po sa barkong ito sa maritime incident na ito, may mga statement po ang ibang mga pasahero na accordingly, they experience yung subasco na tinatawag po natin. Ito pong area ng Bukal-Bukal at saka Pilas Island, historically kasi Ma'am Annie, meron pong na-experience na squall or subasco. So ibig sabihin po yan, hindi po natin yan namomonitor because it is sudden increase of wind speed. So ibig sabihin kung bigla pong lalakas ang hangin, posible rin po na lalakas yung alon. So isa po yan sa tinitingnan po ng Philippine Coast Guard. We don't want to give a conclusive statement as to the reason why it capsized or why this incident happened. Meron pa rin po tayong natatanggap na iba't ibang impormasyon bakit daw po lumubog ito. So, but definitely this information will be part of the investigation po. Okay, ma'am, how about yung pong loading issue? I think that was cleared already na hindi overloaded. Yung mga cargo, mayroon din po tayong dapat tingnan doon. Kumusta po yung safety ng cargo natin? Yes, tama po kayo. Kasama po yan sa inspection na sinasagawa po ng Philippine Coast Guard.
At ngayon po, ang direktiba naman po ng Secretary of Transportation, ang Philippine Coast Guard kasama po ang Marina, sabay po natin isasagawa itong inspection na to at investigation. So may mga pictures po na lumabas na yung cargo deck ay hindi naman po ganun ka-loaded. So may mga information din, sir, ma'am, na meron na po silang nadinig, no? It may cause the distress or itong capsize po ng vessel. Again, Ma'am Annie, ongoing po ang ating investigation din. So kung ano man po ang magiging dahilan, that will be part of the results po na gagawin po natin. Okay. At this point po ba, yung shipping lines ay nag-conduct din po ba ng different separate investigation? At kung nag-conduct sila, ito po ba ay naipagbibigay alam din sa Philippine Coast Guard para magkaroon kayo ng mga initial information so far, Captain Cayabyab? Yes, I cannot speak on behalf of the shipping lines. Siguro, ma'am, it's better to ask the authority from the shipping company. Ang naging instruction lang po sa atin kahapon ng the Secretary of Transportation is for the PCG and Marina to conduct a full-blown investigation and to check all angles and as well as to check kung meron po bang pananagutan ang panig ng gobyerno and even yung ship owner. At the Philippine Coast Guard naman po assured na in case during the investigation or after the investigation, we found out na meron pong remis sa performance po ng duty ng aming mga tauhan. Definitely, administrative sanction will be given po. Okay. At this point po, may mga additional question ng ating kasama, si Amigo Sherwin Kulumog. Amigo Sherwin, please go ahead with your question kay Captain Cayabyab. Yes, ma'am. Magandang umaga po. Ma'am, kamusta po yung mga tauhan po ng PCG sa paghahanap po nila sa ilang pong mga pasahero pa po nitong barko? Hindi ba sila nahihirapan dahil maalon? Ganun, ma'am? Ngayon po, Sir Sherwin, based po sa mga feedback ng ating search and rescue team, okay naman po ang condition. At etong search and rescue operations po natin ay hindi lamang po isinasagawa ng Philippine Coast Guard. We can call it a whole-of-the-nation approach po, Sir Sherwin. Iba't ibang ahensya ang tumutulong po sa atin. Kasama rin po yung local government units and even yung mga volunteer organizations po. So hindi po nag-iisa ang Philippine Coast Guard sa operasyon na ito. Meron ba kayong timeline, ma'am, kung hanggang kailan po yung isasagawang search and rescue at inaasahan ho ba natin na meron pa ho tayong makikita pong mga buhay na pasahero sa mga nawawala po? As to the timeline, ang instruction po sa atin, because time is of the essence, napaka-importante po ng bawat segundo, the Philippine Coast Guard is exerting its all efforts po, kasama po yung iba't ibang approaches. Kaya po kahapon, ang direktiba po ay maglagay po ng technical wreck divers at itong ating ROV o yung remotely operated vehicle po to locate po kasi baka may possibility na meron po bang naiwan ng mga pasahero. Ito yung mga hinahanap natin ay naiwan sa barko. So definitely, ang Philippine Coast Guard po ay gagawin po ang lahat para malocate pa po itong nai-report sa ating nawawala. Gumagamit na rin po ba tayo, ma'am, ng air asset? Yes, simula po nung nai-report sa atin, hindi lamang po sa Philippine Coast Guard, katulong rin po natin yung Philippine Air Force. So we are conducting aerial surveillance para mas malawak po ang ating search area. Alright, maraming salamat po. Back to you, Annie. Thank you very much, Amigo Sherwin. Ma'am, at this point po, ano ang nakikita niyong mga recommendations? Because I understand, ang ating DOTR Secretary may announcement din ng unannounced audit ito sa iba't ibang mga ahensya. Kasama na po dyan yung tanggapan ninyo. Ma'am, ano yung mga pwedeng recommendations din to avoid the same incidents in the future? Maiwasan natin yung pagkamatay ng mga pasahero. And at this point, gusto ko rin magpasalamat kasi lumilitaw na hindi inabandon ng kapitan yung barko at binabalita nga doon sa ating mga nakuhang information na kasama pa rin po siya sa mga hinahanap. Again, my question, to avoid same incidents in the future, ano yung mga naiisip nyo? At yung binabanggit na announced audit ng DOTR, kayo po ba ginagawa nyo rin po ito? Kasi pag announce yung mga audit na yan, para malaman yung seaworthiness ng mga vessels din natin at kung ano pa ang dapat i-inspeksyon para sa kaligtasan ng ating mga pasahero, ano po yan, ma'am?
Yes, tama po kayo. Unang-una, magkakandak po tayo ng maritime safety audit and inspection sa lahat po ng domestic fleet ng ating bansa. And then, ang nakikita po natin, magiging recommendation dyan, una-una, magiging dependent po tayo kung ano magiging result na itong maritime audit. Nabanggit nga po ng Secretary, this result will institutionalize po yung policies, ganun din po sa Philippine Coast Guard. At ang naging direktiba po kahapon ng aming commandant ay we will further strengthening po ang pagkakandak po ng vessel inspection and kasama po dyan yung pagsasagawa po ng intensified pre-departure inspection para ma-check po ang lahat ng compliances ng mga barko before po sila lumayag. At ang nakita rin po natin dito, we have 45,000 coastal barangays in total, Ma'am Annie, and the Philippine Coast Guard has only 770 operating units. So we are still challenged po sa mga facilities po natin and even yung mga floating assets. At kasama po yan sa modernization effort ng Philippine Coast Guard, ang pagdagdag po ng ating mga floating assets para mas mabilis po tayong makatugon. Although for this incident, we also thank and recognize po yung effort ng LGU sa Basilan dahil sila po talaga unang rumesponde, dahil sila po yung pinakamalapit po sa area ng insidente. And magiging part rin po ng investigation po at yung pagdadagdag rin po ng mga sub-units po natin. At of course, yung capacitating our personnel na mas lalo po sila magiging effective, particularly sa pagkakandak po ng search and rescue mission. Currently po, we are training all our personnel po, particularly sa area po ng search and rescue, the BLS, and lahat po nakasama po sa mandato ng Philippine Coast Guard. So, eto po mangyayaring resulta ay definitely would be a great help po to further enhance kung ano po meron po tayong isinasagawa ngayon. At of course, yung availability po ng ating mga assets ay madadagdagan po, kasi this would also support yung need po ng pag-deploy ng ating mga resource. Although at present, tinatawag po itong whole of the nation approach kasi definitely the Philippine Coast Guard cannot do this alone. And we are really thanking the LGUs and even yung Philippine Air Force, Philippine Navy, and Philippine National Police that are helping the PCG to conduct a rapid and effective search and rescue mission po. Okay. At this point, Captain Noemi Kayabyab, your final message and reminders sa ating mga kababayan, partikularmente yung ating mga kababayan na gumagamit po ng sasakyang pandagat. Yes, unang-una po, Ma'am Annie, para po sa mga relatives po na itong mga hinahanap pa rin po natin, rest assured po that the Philippine Coast Guard will do its effort po. We will do all the approaches to finally locate itong mga missing individuals natin. Hindi po hihito ang Philippine Coast Guard. At sa mga kababayan po natin, again, Ma'am Annie, pagdating po sa safety, it is always a collective effort. So we are asking po the cooperations, not only the shipping owners, but also yung mga sumasakay po sa ating mga sasakyang bantagat. Pag aalis po tayo, i-check po muna yung mga weather updates from the Pag-asa. Sumunod po sa mga lokal na direktiba, particularly po sa mga maliliit na mga motor bangka na magsuot po ng lagi na life jacket. And of course, cooperation po talaga ang ating kailangan para maisagawa po ng epektibo itong mga safety measures na ginagawa po ng Philippine Coast Guard. Again, sa panguna po ni Kuya Daniel Rason, kami po mula dito sa UNTV, Radyo La Verdad 1350. Maraming salamat, Captain Noemi, for your time. Siya po ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Keep safe, ma'am. Magandang umaga po. Maraming salamat po at good morning po. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang shout out, ayan, shout out kay Christian Lopez at kay Jerickson Bunyag, maging sa kanyang may bahay, kay Jonah, at syempre sa aking may bahay si Glenda, at sa aming unika iya si Elisea, at sa aming tita, si Tita Nene La Pastora. Ani? Maraming salamat. At this point, amigo Sherwin, gusto ko pong magpaabot mula dito sa UNTV, magpaabot ng ating pangungumusta sa lahat ng mga pamilya na naapektuhan po nitong paglubog ng barko na ito. Alam natin yung lungkot na kanilang nararanasan at naway gabayan po kayo ng Diyos. Yung mga bata na namatay, basta lahat po ng mga pasahero. At hanggang sa ngayon, may mga hinahanap po.
lahat ng pag-iingat gawin natin, amigo Sherwin. Kayo naglalakbay, ako nagkaranas ako minsan ng paglalakbay. Tingnan natin kung ano ang dapat na magawa natin at kung anong dapat na contributions kasi open naman sila sa lahat ng mga information na pwedeng ibigay natin sa tanggapan ng Philippine Coast Guard. Kung makakatulong yan sa investigasyon sa lahat po ng may mga naging eksperyensya, feel free po na magpunta kayo o kaya magtawag para makakulit sila ng mga impormasyon. And dito naman po sa loob ng studio, narito naman si Jose Ibanez. Maraming salamat. Kasama si Alex Montesa, or si Marvin. Maraming salamat Marvin, kasama si Bernie, kasama si Paraon. At syempre, nariyan ang ating kasama dyan, Technical Director, si Rap Pelayo. Kasama yung mga kasama natin, si Jen Javier, kasama si Belinda, si Rodrigo, of course si Justine. Of course, sa Radyo La Verdad, nariyan po si Aryan, Ian, kasama si Carl at saka si Races and Aljan. Sa IT, sa inyong lahat dyan, kasama si Luel, si Kat and Joy. Sino pa, amigo, nababatiin mo? Dito po sa MCGI Charity Center na matatagpuan dito sa Quezon City, Novaliches, Quezon City. Ang likod ko, punong-puno na po tayo ngayon ng mga kababayan natin na nag-aantabay ng libreng serbisyong medikal. At mamaya po, may legal service pa dyan. At narito rin si Brad Doming at saka si Amor. Ayan. Amigo Sherwin. Oo, siyempre, mga sukay natin sa abroad, sila Elena Yang, tsaka si Emma Chikohara, yung mga kababayan natin dyan sa California, Ani. Alam mo, sinabi mo yung sa ibang bansa, sa Texas, Houston, Texas. Ayan, yung aking pinsan dyan. Magandang umaga po sa inyo. Sa Ripolona family, magandang umaga po. At syempre, yung mga sa New Jersey, magandang umaga po. Sino pa? Of course, yung mga BP Ruth Soriano, magandang umaga. Si BP Joseph, si BP Bong, si BP Jerry, BP Noli, Ma'am Nina Domingo at saka si GMJ at si Ate Arlene Rason, Mami Beth Rason at syempre si Brad Daddy, Mami ni Ate Ruth. Lahat na yan. Attorney Mel Roque, good morning po sa inyo. Attorney Jojo, Attorney JR, Attorney Fortesa, good morning. Yung hindi nabanggit, susunod na. Para doon sa mga hindi nabanggit, pagsama-samahin na natin, shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At syempre mga kasabahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video na nag-iisang public service channel. Ayan, nag-iimbita po kami. Adet, thank you. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Mateo Kapitulo 18, talatang 21 hanggang 22. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitungpung-pito. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-28 sa buwan ng Enero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ayan, may nanonood sa atin. Brad Ray, good morning po. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue. Ayan, George Bardalosa, Grace Catherine, Mon, nakahanda na sila. At saka si Brad Vic Posali. UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy.
At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.